The Water Magician. Like at subscribe, baka naman. Manggangguwa sana ng pagkain si Rio sa tabing dagat nang bigla na lamang siya nakakita ng dalawang walang malay na tao sa gilid ng dagat. Nilapitan na nga ito ng ating bida, hanggang sa marinig niya ang isa na tila humihinga pa, kaya agad niyang dinala sa kanyang bahay. Pagkagising ng lalaki, ay nagtaka na nga ito kung nasaan siya sabay himas sa suot nitong kwintas, at lumabas para mag-imbestiga. Hindi niya namalayan, nasa likod na pala niya ang ating bida na siya nitong kinagulat dahil hindi niya naramdaman ang presensya nito, at nagtaka pa sa suot ni Rio. Bagamat alangan pa sa sitwasyon, ay nagpakilala pa rin siyang si Abel at nagpasalamat kay Rio sa pagligtas sa kanya. Wala nga raw yun ika naman ng ating bida pero malungkot na sinabi na siya lamang ang natirang buhay. Wala raw dapat ikalungkot si Rio dahil mga smugglers lamang ang mga ito, hanggang sa magkrug-krug na nga ang tiyan ni Abel kaya inalok na ni Rio na kumain habang nag-uusap sila. Dito na nga naitanong ni Abel kung wala raw bang damit si Rio. Ayon naman sa ating bida ay wala siyang makuna ng damit since nasa gitna ito ng gubat. Natigilan na nga ang lalaki at napagtantong medyo wala sa lugar ang mga tanong niya, lalo na sa taong nagligtas ng kanyang buhay. Doon niya nalaman na malayo ang tirahan ni Rio sa kabihasnan. Napansin din ni Abel na si Rio pala mismo ang nanghuhuli ng pagkain ng siya lamang. Lalo rin siyang namangha nang ipakita ni Rio na kaya nitong gumawa ng tubig gamit ang magic. Dito na nga sinabi ni Abel, na bihira lang ang may ganitong kakayahan kahit sa sentro ng kaharian, at maging siya mismo ay hindi raw marunong gumamit ng magic. Kinagulat na nga ito ni Rio dahil iba ang sinabi sa kanya ni Michael dati. Maya-maya, ay nagyaya si Abel na bumalik sa baybayin para silipin ang barko. Habang naglalakad, tinanong niya si Rio kung may staff ba ito, since mage nga ito. Ayon naman sa ating bida ay wala siya nito, kaya napaisip si Abel na baka sobrang hampas lupa lang talaga si Rio. Dito na nga nag-alok si Abel na siya na ang mauna habang naglalakad, para kung may panganib man daw, ay siya ang unang haharap. Tumanggi si Rio, pero nagpumilit si Abel, gusto niyang makabawi man lang sa pagkakaligtas ni Rio sa kanya, kaya ayon hinayaan na lamang ng ating bida. Pagdating nila sa baybayin, ay wala na ang mga bangkay. Baka inanad o nilamon na ng mga halimaw sa paligid Sir Abel, ika na nga ni Rio sa lalaki, kaya napaisip si Abel na kung hindi siya nailigtas ni Rio, ay di malayong wala na rin siya ngayon. Habang nag-uusap, sinabi ni Abel na huwag na siyang tawaging Sir ni Rio, lalo pat siya ang iniligtas nito. Matapos ang paghahanap, wala ring nahanap si Abel sa barko, kaya tinanong siya ni Rio kung anong plano niya ngayon. Ayon naman kay Abel, gusto raw niyang makapunta sa Loon, para kitain ng mga tropa niya ay doon muna siya magsisimula. Mukhang malayo raw ito ika naman ni Rio, at sigurado dadaanan daw ang hilagang parte ng lugar na ito. Napaisip na nga si Abel sa kanyang pagdadaanan, sabay biglang tinanong si Rio kung nais ba nitong sumama sa kanya, na siyang lubos kinagulat naman ng ating bida. Medyo biglaan nga raw pero sana ay pag-isipan daw ng ating bida. Kailangan daw niya ng kasama dahil hindi niya kabisado ang lugar, lalo na ang daan papunta sa Loon. Sa huli, pumayag naman si Rio pero sinabi niyang bukas na sila umalis para makapaghanda siya. Tuwang-tuwa na nga si Abel at agad na nakipagkamay sa kanya. Pagbalik sa bahay, ay napangiti si Rio. Matapos niyang mamuhay ng tahimik, heto't mukhang magiging abala na siya at gagala. Kinagabihan, sinabi niya kay Abel na may kailangan muna siyang puntahan at magpaalam, na siyang kinagulat naman ni Abel dahil 10 oras na ng gabi. Ayon naman sa ating bida ay ito lang kasi ang oras para makita niya ang taong yun, at gusto niya lang magpaalam kahit saglit lang siyang mawawala. Okay, ingat, ika na nga lang ni Abel. Maya-maya, pumunta si Rio sa Fairy King. Doon niya sinabi na aalis muna siya at nagpasalamat sa lahat ng tulong nito. At medyo gagalingan niya raw ngayong gabi since matagal-tagal siyang mawawala. Kalaunan ay naglaban na nga sila, at nang matapos, bigla na lamang naglabas ng pangmalakasang damit ang Fairy King na siya nitong binigay sa ating bida. Lubos kinatuwa na nga ito ni Rio at sinabing isusuot ito ng buong pagmamalaki. Kinabukasan, pangmalakasan na ang porma ng ating bida, hanggang sa umalis na sila sa kanyang bahay. Habang naglalakad sa gubat, sinalubong sila ng isang halimaw. Sinabihan ni Abel si Rio na umatras at siya na raw ang bahala. Agad niyang hinugot ang espada at sa isang mabilis na atake, napatumba niya ang halimaw. Napabilib si Rio sa nakita at tinanong kung anong klaseng teknik yun.
Pinaliwanag ni Abel na simpleng sword technique lang din ito na ginagamit ng mga mandirigma sa kanila. Paglipas ng gabi ay nagpahinga na nga muna sila sa isang puno. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang isang lawa kung saan may mga lizard men. Alam ni Abel na malalakas ang mga ito kapag nasa tubig, kaya nagyaya siya na dumaan na lang sila sa gubat. Habang naglalakad, naramdaman ni Rio na sinusundan sila ng mga lizard men. Agad niya itong sinabi kay Abel, kaya naghanda sila. Marami ang kalaban kaya nagpasya si Rio na gumamit ng magic. Dito na nga nagpakawala si Rio ng sunod-sunod na ice arrows na agad nagpatambas sa mga kalaban, na siya nang lubos kinagulat ni Abel dahil nagawa ito ni Rio kahil walang magic staff. Dito na nga tinanong ni Abel kung anong klase ng magic ang ginamit ni Rio. Ipinaliwanag naman ni Rio na water spell yon na ginamit para lumikha ng ice arrows. Laking gulat ni Abel nang malaman niyang sabay-sabay na nilikha ni Rio ang 4 na pana. Dahil kadalasan, paisa-isa lang itong nagagawa ng ibang mage, lalo na ng wind mages. Ayon naman kay Rio, ay mukhang normal lang daw ito sa water magic, sabay nag-alok ng inumin kay Abel gamit ang kanyang water magic. Kalaunan ay may patos coin na nga itong si Abel para piliin ang dadaanan nila, na siya namang nagpahanga kay Rio dahil first time niyang makakita ng coin dito. Ipinaliwanag ni Abel na bronze florin ang tawag dito at ginagamit ito sa kaharian ng Knightly, kung saan naroon ang loon. Ayon kay Abel, may kanya-kanyang coin ang bawat rehiyon sa Central Provinces, pero pare-pareho naman ang halaga ng mga ito. Habang naglalakad sila, ikinwento ni Abel na ang Knightly, D-State, at Handilayo Federation ang 3 pinakamalalaking estado. Pagdating nila sa isang lugar na puro bato, ay bigla na nga lang silang inatake ng mga ito. Mabilis na dumpensa si Abel gamit ang espada niya habang gumawa naman si Rio ng ice barrier, hanggang sa unti-unti na nga silang napalibutan ng mga golem. Sinabihan niya si Rio na manatili sa likod habang siya na ang lalaban. Tinire niya ang stone monster, pero nagulat siya nang agad gumaling ang sugat nito. Dito na nga umiksena si Rio. Gumawa siya ng 10 layered ice wall na siya nitong pinabagsak sa kalaban. Napabilib na nga si Abel sa ginawa ni Rio hanggang sa sinabi na nga ng ating bida na siya na raw ang bahala sa natitirang mga kalaban. Ayon binisak lamang ni Rio hanggang sa dito na nga nila napansin ang magic stone na taglay nito, ngunit sa kasamaang palad ay isa lamang ang nakuha nila dahil naipit ang karamihan sa kalaban. Nagpatuloy sila sa paglalakad at napunta sa isang lugar kung saan may dambuhalang hippopotamus. Doon, sinalakay ito ng grupo ng mga wyvern at inakala nilang katapusan na nito. Ngunit sa gulat nila, naglabas ng sound wave ang hippopotamus at napatumba ang lahat ng wyverns na siyang nagpahanga sa dalawa. Napagkwentuhan na nga nila ito kinagabihan, at di pa rin makapaniwala si Abel sa magic negation ability ng hippopotamus, na kadalasan niya lamang nakikita sa dungeons. Na-curious si Rio sa dungeons at gusto niyang mapuntahan ito, hanggang sa sinabi na nga ni Abel, na maswerte siya dahil may dungeons daw sa loon na nasa Central Provinces. Medyo naasar naman si Rio na ngayon lang ito sinabi ni Abel, pero paliwanag ni Abel, hindi niya naman daw kasi alam na interesado pala si Rio sa mga ganito. Tinanong tuloy ni Rio kung may iba pa bang hindi sinasabi si Abel at magkwento nga raw ito. Kaya naman na-open ni Abel ang tungkol sa dwarves at elves. Ipinaliwanag ni Abel na ang dwarves ay magagaling na panday at matitibay na mandirigma. Meron din daw elf sa loon pero bihira raw makita dahil mas gusto nilang manatili sa gubat. Kinabukasan, sinuot nila ang mga damit mula sa mga hayop na nahuli nila bilang panlaban sa lamig. Sabi ni Rio, kapag natawid nila ang bundok, ay mararating na nila ang lupain ng mga tao. Nagtaka na nga si Abel at tinanong ang ating bida kung saan nanggagaling ang mga impormasyon nito. Dito na nga may pa-flashback si Rio at nakuha nga ang mga impormasyon noong nakausap niya ang dragon kamakailan. Kaya sinabi na lamang kay Abel na sekretong malupit ang source niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad pero bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa bundok. Isang dambuhalang ibon ang lumitaw at natakot si Abel. Pero kalmado lamang si Rio, sabay naglabas ng pagkain at itinapon ito sa halimaw, na siyang ginaya rin ni Abel. Nang makuha ng halimaw ang pagkain, agad itong lumipad palayo. Kinabahala na nga ito ni Abel, dahil matagal na raw walang ulat tungkol sa mga nakakaharap nilang halimaw. Kaya sa tingin niya, ay may kakaiba raw sa lugar na to.
Di nagtagal, narating nila ang hilagang bahagi ng bundok kung saan nila nakita ang ilang wyvern. Nabahala si Abel dahil nakaharang ang mga ito sa daan, kaya naman naglakas loob na itong si Rio, dahil hindi na sila makakaiwas pa sa laban. Dito na nga niya iminungkahi na atakihin ang mga wyvern habang abala ang mga ito na siyang sinang-ayunan na lamang ni Abel. Binanatan na nga ito ni Rio gamit ang ice arrows niya. Nang tamaan ang mga wyvern, ay siya nang ang pagsugod ni Abel at inatake ang mga ito. Biglang lumitaw ang iba pang halimaw at umatake kay Abel, pero nagawa niyang umiwas. Tinulungan siya ni Rio gamit ang panibagong magic arrows at pinabagsak ang mga ito. At nang matalo na nila ang mga halimaw, kinuha nila ang magic stones ng mga ito. Natuwa si Abel dahil parang napakadali ng lahat. Kaya tinukso ni Rio na gusto pala nito yung agaw buhay na mga laban. Sakto, dumating ang isa pang grupo ng mga wyvern na siya nang ang hinarap ng dalawa. Matapos ang laban, nagpatuloy sila sa paglalakad, at sa wakas, narating na nila ang kanilang destinasyon. Sakto nandito ka na rin naman, odds like at subscribe ka, nahihi salamat.